Mapagpalang araw po sa aking mga minamahal na kapatid sa pananampalataya kay Kristo. Happy New Year! Happy serving God in a whole year. Mga kapatid, ang ating pong devotion ngayon ay makikita at mababasa po sa Lucas chapter 3 verse 17 na ang sabi po ng Panginoon, tulad siya ng isang taong daladala ang kanyang gamit upang ihiwalay ang ipa sa butil ng trigo. Lalagay niya ang mga trigo sa bodega at ang pa naman ay susunugin niya sa apoy na hindi mamatay kailanman. Purihin ng Diyos sa kanyang salita. Mga kapatid, habang binabasa ko po ang talatang ito, naalala ko po yung aking lola ng kabataan ko na bago siya magsaing, no, yung bigas inalagay niya po ito sa bilao na kung saan pinipili niya po yung pato, inibalay niya yung ipa, no, at yung mga butil na kanyang napili na maayos na o malinis na, ito po yung kanyang sinasaing. So ganoon din po mga kapatid yung ipinapangaral dito ni Juan na taga-bautismo na yung mga tao na sumasampalataya, yung mga tao na nananalig, yung mga tao na sumusunod sa utos ng Diyos, na ito po yung kanyang pipiliin at dadalhin po doon sa kanyang kaharian. At doon naman po sa mga taong hindi nananalig, hindi sumasampalataya, hindi sumusunod, ito po ay dadalhin po doon sa apoy at susunugin na hindi po namamatay. Kung titingnan po natin, no, ganun po magparusa ang Diyos, no, sa mga taong hindi nananalig at hindi po sumusunod sa Kanya. Kaya nga po kung atin pong babasahin po, no, yung Genesis 6 to 8, no, na kung saan doon po makikita yung kasamaan ng mga tao, na dumadami po yung mga tao pero ganoon din kadami ang ginagawa nilang kasamaan. Kaya nga po ang ating Panginoong Diyos ay binigyan po ng utos, no, si Noah, na sabi nga po ng Diyos na gumawa ka ng arko sapagkat ang mga tao ngayon ay punong-puno na ng kasamaan. Kaya nga po ganun po ang ginawa ni Noah, no? Gumawa po siya ng arko ng ilang taon. Na ito po yung taon na hindi po siya sumuko, na hindi po siya napagod, na hindi niya po alintana na kahit po kinukutsa siya o kahit po pinapelascute siya ng mga tao masasama na to, pero nagpatuloy po siya. No, dahil nga po gusto niyang sundin yung utos ng Diyos sa kanya upang maligtas po ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, ang kanyang 3 anak at ang mga asawa nito, at ganoon din po yung mga hayop, no, na pinilit ng Diyos upang ilagay po doon sa arko. Kasi nga po magpapaulan po ang Diyos ng 40 days in 40 nights, at yung bukal po ay kanyang pinalabas yung tubig doon, na kung saan ito pong tubig at baha ay patuloy na tumataas, no, hanggang po sa pinakatuktok ng bundok. Kaya nga po ang lahat po ng natitirang tao at hayop po sa lupa ay namatay po lahat. So ganun po nagparusa ang Diyos, no, sa mga taong masama nung time po na yon. No, kaya nga po mga kapatid, bilang isang Kristiyano, mananampalataya at tagasunod, no, ng ating Panginoong Jesucristo, magpatuloy po tayo sa gawain. No, itong isang taon na to, no, gamitin po natin yung talento natin, gamitin po natin yung lakas natin, gamitin po natin yung talino na galing sa Diyos, no, upang mabigyan ng parangal ang ating Panginoon. No, natulad nga po ng sinasabi rito ng Marcos chapter 16 verse 15 and 16. Sabi nga po, pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parusahan. Yun nga po, napakaliwanag po. May inuutos po rito ang ating Panginoong Jesucristo, na kung dati po si Noah ay pinagawa ng barko, no, para maligtas po yung mga tao, ito po ay binigyan din po tayo ng utos ng ating Panginoong Hesus na humayo kayo sa buong mundo at ipangaral, no, ang magandang balita, na kung saan
ito po ay magbibigay sa atin ng kaligtasan at karunungan upang atin pong maramdaman at makita yung pagmamahal at ang ginawa ng ating Panginoong Kristo para po tayo ay maligtas. Yan mga kapatid, no, huwag na po tayo magpatumpik-tumpik, huwag na po tayo patulog-tulog, huwag na po tayo panghinaan, no? Tumayo tayo. Sabi ko, tumayo, no, para sa Panginoon, dahil may binibigay pong utos ang ating Panginoon ngayon na tayo po ay mangaral, maghayo sa anumang paraan, no? Ngayon po marami pong kapamaraanan para po mangaral at magpahayag ng salita ng Diyos, no? Itong social media, gamitin po natin to para makapaghayo, no? Bigyan po natin ng message yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga kaklase, yung ating kapitbahay, o pwede rin po tayong mangaral, no, sa pamamagitan po ng house to house, no, sa Pilipinas, dito po sa Qatar, sa ating po mga katrabaho, sa ating mga kaibigan. Gawin po natin, no, dahil nga po mga kapatid, no, may inutos po sa atin ng Panginoon ngayon. At itong taon na to, gamitin po natin itong buong taon na to, no, na ipangaral ng ang salita at ang kabutihan at ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Dahil ang gusto ng Panginoong Hesus, lahat po tayo ay maligtas, lahat po tayo kanyang pipiliin upang dalhin doon sa kanyang kaharian. Dahil yun po talaga ang kanyang plano para po sa atin. Kaya mga kapatid, magpatuloy lang po tayo. Laban. Ulitin po natin ang ating kalakasan na ibigay sa atin ng Diyos, talento, ano man yan, sa Panginoon, para po sa kanyang glory. Maraming salamat po.